Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklara sa Sulu bilang hindi na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, patuloy pa rin ang suporta ng Bangsamoro Government sa sektor ng kalusugan ng lalawigan. Kamakailan na nagbigay ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG program ng 10 milyong pondong ayuda sa Sulu Provincial Hospital bilang bahagi ng patuloy na programa para sa pagpapalakas ng serbisyong medikal sa mga Bangsamoro communities. Ayon sa pamunuan ng ospital, ang karagdagang pondo ay malaking tulong upang mapalawak ang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga mahirap na pasyente na nangangailangan ng agarang lunas. Sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Ahud B. Ibrahim, nananatili nga pangunahing adhikain ng AMBAG ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa lahat ng Bangsamoro. Anuman ang kanilang lokasyon, pinapatunayan ng tulong na ito na hindi nagtatapos ang suporta ng pamahalaang Bangsamoro sa Sulu kahit pa opisyal na itong nahiwalay sa rehiyon. Patuloy namang umaasa ang mga opisyal ng Sulu Provincial Hospital sa pagpapatuloy o magpapatuloy ang ganitong klaseng ayuda upang mapanatili at mapabuti ang kanilang operasyon sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mamamayan ng probinsya. Samantala, nagdadalamhati ang Bangsamoro Government matapos dalawa sa mga empleyado ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Project Tapang ang namatay sa gitna ng pagsasagawa ng kanilang tungkuling magsilbi sa komunidad. Ipinapaabot ng Bangsamoro Government ang pakikiramay sa pamilya, mahal sa buhay at mga kasamahan sa Project Tabang ni Muammar Nunongan at Akram Sayrila na namatay matapos tumaob ang sinasakyang pump boat habang isinasagawa ang serye ng mga medical mission sa isla ng Tawi-Tawi. Kinikilala ng Bangsamoro Government ang dedikasyon ng mga yumao na nagbuwis ng buhay habang isinasakatuparan ang kanilang tungkulin. Mananatili ang alaala ng mga ito sa kanilang ginawang pagserbisyo sa mga Bangsamoro community. Ang Project Tabang ay isa sa flagship program ng Office of the Chief Minister. Muli po, ang pakikiramay ng Bangsamoro Government kasama po kami sa Bangsamoro Information Office. Sa iba pang mga balita, mariing kinondena ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang karumal-dumal na pamamaril na ikinasawi ni Dr. Natria Gaspar, Assistant School Division Superintendent ng Sulu. Ayon sa MBHT, isang malagi na trahedya ang naganap na hindi lamang nagdulot ng pagdadalamhati sa pamilya ng biktima kundi nag-iwan din ng matinding dagok sa sektor ng edukasyon. Nang paabot ng taos-pusong pakikiramay ang ahensya sa pamilya, mga kasamahan sa trabaho at mga mahal sa buhay ni Dr. Gaspar sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Kasabay nito, nananawagan ng MBHTE para sa katarungan at isang matibay na paninindigan laban sa karahasan. Tiniyak din ng MBHTE ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang suportahan ang investigasyon at matiyak na mapapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Ipinahayag ng ahensya ang kanilang patuloy na dedikasyon sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at proteksyon para sa lahat ng guro at mag-aaral sa rehiyon na layuning lumikha ng ligtas na kapaligiran para sa sektor ng edukasyon. Samantala, bilang bahagi ng pagsisikap na mapalakas ang papel ng kababaihan sa pag-unlad ng komunidad, nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Kabuntalan Municipal Social Welfare Office ng Community-Based Women Empowerment Training mula January 27 hanggang 31, 2025 sa Lower Taviran, Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Sa pamamagitan ng 10 module sa ilalim ng babae o Building Advocacy and Bridging Access for Empowerment Sessions, tinuruan ang 40 kalahok ng mga mahahalagang kasanayan sa self-development, pamumuno sa kabuhayan at pangangalaga sa kalusugan. Ilan sa mga paksang tinalakay ay gender sensitivity, women's rights and related laws, business management skills at social communication skills.
Higit pa sa pagbibigay kaalaman, tumanggap din ang mga kalahok ng ayuda mula sa MSSD. Kabilang na dito ang bigas, iba't ibang klase ng delata instant coffee bilang bahagi ng pangkahalatang suporta sa kanilang kapakanan. Sa pamamagitan ng ganitong programa, layunin ng MSSD na bigyang lakas ang kababaihan upang maging aktibong katuwang sa pagpapalakas ng kanilang pamilya at komunidad habang isusulong ang gender equality sa rehiyon. Lumagda ang Ministry of Health at Pfizer sa isang collaborative agreement upang mas mapabuti pa ang kalusugan ng mga komunidad sa Bangsamoro Region. Sa pamamagitan ng kasunduang ito ay mas mapagtitibay pa ang kolaborasyon ng MOH at Pfizer sa mga programa na tutugon sa mga hamon ng kalusugan at pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain. Kasabay din ito ay tumanggap ang MOH ng 30,000 Rice Against Hunger Meals na laan para sa 44 na mga munisipyo sa rehiyon. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto na panahon sa Mindanao ang easterlies. Ayon sa Pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan, kaya't pinag-ingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Johan Onayan Dipatuan, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.